Today is Ash Wednesday. Madalas, akala nung marami kapag hindi ka nagpalagay ng abo, exempted ka. But that is not a rule. Magpalagay ka ng abo o hindi, ang importante ay yung puso, yung relationship sa Diyos. E papaano yung mga malalayong lugar, halimbawa, isla, wala makakapuntang pare o lay minister to put ashes. Di sila pala piyesta. Sabi sa ating, yung mga readings natin, nakafocus sa sacrifice, charity, and repentance. Prayer, fasting, and almsgiving. Napakaganda ng rule sa ating gospel ngayon. Sabi, kapag gumawa daw po tayo ng mabuti, hindi natin kailangan ng approval ng iba. Hindi mahalaga yung nakikita ng iba, kundi ang nakikita ng Diyos sa atin. Kasi yung kapwa natin, pwede natin lukuhin. Kaya nga, tinawag ni Jesus, hypocrite. Because we could say na masaya tayo, pero broken-hearted pala tayo. Wala kang date. Di ba? Break up nyo lang kagabi. Kasi nagtatalo kayo kung magde-date ba o hindi. Ikaw, rigid. Bawal. Bawal mag-date. Bawal kasi ang karne. So, wag na lang tayo lumabas. Pwede naman. Kahit fishball siguro, pwede na kayong mag-date. Hindi naman kailangan pumunta pa ng hotel para kumain ng pansit. Ang importante ay yung nasa puso natin. Ang rule, kapag ikaw ay 14 years old and above, obligado kang mag-abstinence. Ano yung abstinence? Avoiding eating meat during Ash Wednesday and Good Friday. 14 years old and above. E paano, Father, kung allergic? May choice naman. Ako nga, allergic sa seafoods. May pansit canton, di ba? May kamote, may tinapay. Di naman siguro nakaka-allergy ang tinapay. Sometimes kasi ayaw lang natin. O kaya nilagang saging, pwede man, or gulay. Di ba? Father, fasting. Fasting is observing one full meal. Hindi ko na problema yan ngayon. Dati problema ko kasi pag breakfast, 2 cups of rice. Pag lunch, 3 to 4 cups of rice. Hindi ko na problema yan kasi bihirang-bihira na ako mag-rice. And then, paggabi, 2 cups of rice uli. Ang rule, 1 full meal. Pili ka dun sa 3 kung alin ang full meal mo. The other 2, mas lesser daw. Father, diabetic ako. Pues, kumain ka na lang. Bakit? Bawal sa'yo mag-fasting. Kasi baka naman mag-hypo something ka. Okay? At pag nagutom ka, madalas ang tao pag puyat at gutom, masungit. Kung magiging masungit ka lang naman, instead na maging charitable ka, ay kumain ka ng maayos. Pero wag mong aabusuin. Sabi ni Father, pwede naman daw. Nasa borderline ka pa lang naman. Pwede namang skyflakes. Ikaw naman. Pero ang importante, yung pagmamahal. Pag mag-aayuno tayo o magfa-fasting, we should do it joyfully. Ano sabi dito? Do not look gloomy like the hypocrites. Halimbawa, nagpa-fasting ka, tapos pumunta sa iyo yung subordinate mo. Ma'am, papapirma. Hey, umalis kayo dyan. Bukas na yan. Nagpa-fasting ako. Gutom ako. Pag ganun, mas maganda, kumain ka na lang siguro. Baka mas maging mabait ka pa. Di ba? Kasi we do it with love.
Bakit nahulog ang Ash Wednesday ng Valentine's? Kasi ang dahilan ng kamatayan ni Jesus sa krus, pag-ibig. At ang simbolo ng pag-ibig ay puso. Kaya hindi naman kailangan mag-abstain from expressing love. Diba? Expressing love. But of course, mature na tayo, bawal po ang karne. You know what I mean. Doing good to our brothers and sisters is the ultimate reason why God died on the cross. At ang bawat isa sa atin, may kakayanan. So, yun po yung fasting, sacrifice, charity, or almsgiving. Sa almsgiving, yung matitipid mo, halimbawa, bumibili ka ng lunch, gusto mo yun yung ipa-fast mo o i-reduce mo, yung matitipid mo, pwede mong ihulog sa kolekta or ibigay sa nangangailangan or pwede mong itago. Para nang sa gayon, magamit mo kung may paglalaanan ka. Na kapag sakripisyo ka na, nakatulong ka pa. Third is prayer. Sabi sa second reading, this is the appropriate time in order for us to be with God. Pero Father, ano ang dahilan kung bakit kailangan mag-fasting at abstinence? Araw-araw na nga, isda yung ulam ko. Alam nyo, kapag ang isang bagay, madalas nakikita natin, nakakasama natin, o ang isang tao, araw-araw nating kasama, at ang ginagawa niya, nagiging part na ng buhay natin. Minsan, hindi na natin na-appreciate o hindi na natin nakikita ang halaga. May kasabihan tayo, makikita mo lamang ang halaga ng isang bagay o ng isang tao kapag nawala siya. Di ba ganun din? Halimbawa, Valentine's ngayon. Kung dati-dati hindi mo namimiss yung boyfriend mo kasi ang kulit-kulit. Given na yan. Nandyan siya. Ngayon, nag-break kayo. Namimiss mo, wala naghahatid sa'yo sa motor. Ngayon, kailangan mo ng gumising ng maaga para hindi malate. Di ba? Na-appreciate mo yung halaga. Nagkaroon ka ng problema. Sa office, may regular mass naman. May praise and worship. Pero nung nagka-problema ka, nakita mo, di kasi ako uma-attend. Kaya ngayon, sino kaya ang pwede kong kausapin? Namimiss natin yung kahalagahan ng bagay na wala sa atin. That is why there is this fasting of the senses. Tinatakpan yung mga imahen, fasting of the eyes. Diba? Binabawasan yung bulaklak. Fasting of the ears. Walang alleluia. Walang alleluia at saka walang papuri o gloria. Diba? Fasting of the ears. Bakit inaalis natin yung karne? Fasting of the tongue. Diba? At ganyan din, nagre-repent tayo. Nagsisisi. Para higit nating madama ang sakripisyo ni Jesus. So sa pagdiriwang natin ng Ash Wednesday, prayer is very important kasi ang bawat isa sa atin gusto ng Diyos makabalik sa Kanya. Gusto ng Diyos na makabalik sa Kanya. Ano ba ang simbolo? Ano ba ang meaning ng cross sa noo? That we are sinners. Pag sinusunog ang mga palaspas para gawing abo, anong sinasabi? That we are from dust. To dust you shall return. Diba? Walang mananatili sa mundo. Mamamatay tayo. Kaya nga, to dust you shall return. Patay na, mamamatay tayo. And we will go back to dust. Kaya kung ang yabang-yabang natin dito sa mundo,
Pag-igihan mo. Kasi there will come a time, maglalaho ang lahat ng yan. Ano ang mananatili? Mabuting gawa. Di ba? Pag may namamatay, anong inaalala natin? Yung mga nagawa niyang mabuti. Bihira naman siguro ang nag-eulogy na puro masama yung sinasabi. Di ba? Nakarinig na ba kayo ng eulogy? Puro masama yung sinasabi tungkol sa namatay. Bihira. Kasi mas gusto nating alalahanin ay yung kabutihang ginawa ng yumao. Kaya, ang mananatili ay mabuting gawa. So as we celebrate this Ash Wednesday, as we put on the ashes of this Lent, may we always be reminded that we are indeed loved by God, that we are indeed children of God, that we are sinners, and by the form of the cross, we are reminded that we need this God who died for us out of love. Amen. Tuloy na kayo. God is good all the time. Thank you for joining us today. View our past broadcasts on our Facebook page, St. Peter Community, and subscribe our YouTube channel. Like, share, and hit the bell.